Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte. Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At kapag natanggal si BBM, boom! Palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente. Pero may isang malaking problema, Martin Romualdez. Siya lang ang humarang sa plano nilang masama. At simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa planong ito? Para sa bayan? Para sa Pilipino? O dahil naging SAKIM sa kapangyarihan? At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yon. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ito na ang malinaw na grand plan ng mga Duterte. Ang muling kunin ng gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon, ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon? Grabe mga kababayan, ang layo talaga ng diferensya ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Pangulong PRRD. Si PRRD okay lang sa kanya na may mga mamatay na media. At ito pa mga kababayan, mahigit sa 20 ang namatay na journalist sa panahon ni Pangulong Duterte. Kay PBBM naman mga kababayan, nagdo-double effort ngayon ang pamahalaan para protektahan ang mga media dito sa Pilipinas. At in fact mga kababayan, walang ni isang media ang namatay noong 2024. Akala ko ba safe noong panahon ng Duterte? Bakit nagkalat ang mga namatay na media? Kumpara ngayon na pinoprotektahan pa mismo ng ating presidente. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng Anti-Crucifix Bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat sa Senado? Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Kung dati ay joke, hyperbole, or exaggeration lamang ang tingin ng ilan sa mga bitaw ng Pangulong Duterte, mukhang balak ng seryosohin ng PNP ang huling mga kataga ng dating Pangulo. Sa mga hindi po nakapanood, ito po ang sinabi ng dating Pangulo noong Martes. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung... Valid ba para sa iyong pananaw na hindi dapat tawagin itong West Philippine Sea kasi hindi pa natin ito nairerehistro sa International Hydrogeographical Organization? Kailangan lang umpisahan natin Kasi pagdating dyan sa territorial dispute, bukod sa nangyayari tinatawag natin on the ground, yung tunggalian, meron din issue dyan ng narrative Yung naratibo mo. So, of course, yung naratibo ng China, no, yung 9-dash line, miski na sinabi ng arbitral tribunal na walang basehan, ginigiit pa rin ng China. Alam na ng buong mundo na sinungaling ang China, talagang fake news yung kanyang 9-dash line tsaka yung kanyang historic claim, pero ginigiit pa rin ng China. Paano pa yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, na kumbaga binigyang diin ng arbitral tribunal ruling. Tapos tayo pang magsasabi na hindi ito nag-i-exist. Yung termino natin na West Philippine Sea, indication din yan nung assertion natin, nung right natin sa ating exclusive economic zone. So, kumbaga, and of course, kumbaga nairehistro man o hindi, dapat na sinisimulan na natin in our own way
kung paano ito kilalanin. Otherwise, hindi na ito makikilala ng tuluyan. Oo. Kaya ang nakakasakit pa ho dyan, kapwa natin Pilipino ang nagke-question dyan sa ating yung West Philippine Sea. Samantala sa China ho, bawat estudyante nag-uumpisa pa lang sa pag-aaral, pinapasok na sa utak nila na valid yung kanilang historic claim na kanila ang South China Sea since time immemorial. Kaya yun o yung binabangga natin sa larangan ng naratibo. Kasunungalingan ng mga pangapo, pinanindigan pa ng mga Chino, pero sa atin o, kumbaga, binigyan na ho ng legitimacy ng United Nations Convention of the Law of the Sea, ng July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling at ng ating domestic law, pero kapwa pa natin Pilipino ang nagre-raise ng kumbaga duda dito sa ating narrative. Yun nga rin ho ang masakit kaya hindi nga ba talaga may iwasan na mahati ang opinyon ng taong bayan at nagiging ano na naman ito sa usapin ng politika na kesyo pag tinawag mo siyang West Philippine Sea para kang pro BBM, pero pag tinawag mo na South China Sea para kang pro Duterte. So ano ba dapat ang maging trato ng sambayanan dito? Dapat Pilipino. Ang Pilipino ho nagkakaisa, ang sambayan ng Pilipino na nagkakaisa, na naniniwala tayo na West Philippine Sea dahil entitled ho tayo sa yaman dagat ng ating exclusive economic zone. At kumbaga nabubuo sa ating national narrative, sa ating national consciousness sa pamagitan ng paggamit na termino na West Philippine Sea. Kaya hindi ho dapat nating pahindulutan ang kapwa natin Pilipino, lalo na yung mga tumatakbo sa posisyon na naglalabas man ng pagdududa doon sa ating kumbaga binubuong national narrative na meron talagang West Philippine Sea at ang bawat Pilipino, generation ng Pilipino ay entitled doon sa kayaman dagat ng West Philippine Sea. So dapat maging issue ito para sa mga national candidates, yung mga bubuo ng mga pulisya at mga batas patungkol sa ating teritoryo. Dapat na maging issue ito. Katulad ng binanggit ng Pangulo. Dapat issue talaga ho yan. Hindi dapat ano yan. Kasi alam mo na, pag nangangampay nyo yung iba, wala kami mga pro-China, mga ganun di ba? Well, pwede silang mag-voice, no? Pero para malaman ng mga tao, karapatan ho nila yan. Kung gusto nilang, kumbaga, naniniwala sa naratibo ng mga Chino, karapatan ho nila yan bilang kandidato. Ilabas ho nila yung talagang tunay na kanilang kulay. Pero sa bawat Pilipino na boboto, dapat ho yun ang mag-isip. Iboboto ko ba yan? May naniniwala po ba kayo, Prof, na may mga politiko talagang ginagamit ng China dito sa atin para siraan din tayo? Malaki ho yan dahil yung pera ho ng China talagang umiikot ho yan. No? At so, maraming conduits para ibigay ho yung mga perang yan. Talagang nagpopondo sila, naglalabas sila ng pera para sa mga politiko at mga sinasabing analyst to their favor? Siguro po. Palagay ko, pag talagang inaano yung naratibo nila, talagang bibigyan kayo talaga ng, ng pabuya.